Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito ay babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse Lancer Pisapy. So magpapalit tayo ng aftermarket na steering wheel. So papakita ko sa inyo kung paano magkabit nito. Sa mga gustong magpalit ng ganito mula sa stock, papalitan natin ng ganito kasi medyo maporma siya ng konti. At saka ito napakalaki daw compared naman doon. Mukhang racing pagka gayon. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano magkabit niyan. So simulan na natin. So sa pagkakabit naman ito nga pala ay galing dun sa ating bayaw. So binigay na to sa atin. So sira kasi ito. So ang ginawa natin, ni-repair natin. Ang nasira dito ito. So binilan niya nung isa kaso maliit. Napingas na ito. So ito yung metal nito, itong lumalapat dito sa ating busina. So, papakita ko dyan sa inyo mamaya. So ang ginawa natin, ni-repair natin. Ayan, nilagyan natin ng panibagong linya. So nilagyan natin ng epoxy para matigas. Kapit na kapit. So okay na, may contact na to. Na-test ko na rin. So ngayon kakabit na natin dito. Sa pagkakabit nito, ito, tutuklapin lang naman natin to. Dandahan lang. Yan. Subukan natin kung yan. So yung clip na yon nakatusok dito. Ito. Yan. Doon. So yan lang, tapos lalak natin yung ating manibela. Tanggal natin ang susi para mag-lock, para malumpihitin. Yan. Yan. Once na nakalock na yan, kakalasin naman natin ito. So yan ay 17 mm socket. Ayun. So baklasin natin. Diyan na kayo at mahirap mag-video gamit ang isang kamay. Pihitin ko lang to. So ayan, naluwagan na natin. Yan. So pagka naluwagan na natin, huwag natin totodong baklasin lahat. Muna natin tatanggalin yung buong tornilyo. Kasi ugayin natin yan. Yan. Ugayin lang natin gano'n kasi baka sa pag-ugayan yung gano'n tumalsik sa mukha nyo. Kaya iwanan nyo muna ng lock. Ayan. So bago muna pala natin tanggalin, hugutin. Center muna natin yung ating manibela. Ayan, para naka-center. So yan, ganyan. Para yung paglagay natin doon naka-center din. Tabi yung lock. Ayan, so natanggal na natin. So ito yung sinasabi ko na tumatama dito, itong metal na to. So nabili ni Bayaw, maliit, ito lang. So bitin siya dun. So ngayon ang ginawa natin, ikinapit natin yung isa, pinatong natin para magkatabi sila, para kumapit yung contact nila dun. So nalapat na siya ngayon doon. So yun yung source ng ating busina. So ito, kakabit ko lang to. Tapos yung ating manibela, mahirap lang gawing gamit ng isang kamay kasi kailangan dalawa, ipapatong kasi natin to dito at saka yung cover nya. So gagawin ko lang muna. Pasensya na kayo at hindi ko mabibidyohan, kailangan dalawang kamay yung gamitin natin. So ayan mga ka-auto, sinalpak na natin, nilagay natin yung tornilyo. Tapos ito, susubukan ko iipit dito para ito yung maging source of ground nya. Ayan, dyan, dito sa ilalim nito. Tapos i-connect natin dito. So gawin ko lang. So ayan, naiipit na natin mga ka-auto. So pasensya na kayo, talagang hindi ko may pakitang bawat ginagawa natin. Kasi talagang mahirap mag video, pero okay, mag-alala. Subukan naman nating pakita sa inyo sa abot ng ating makakaya paano natin ikakabit. Ayan. So ito, ikakabit lang natin to dito. Ayan.
talagang hindi magkabit. So ayan, nakakabit na natin. Susi natin. Hindi pala ito bubusina hanggat hindi nakasusi. Ayan. Hindi kagaya dun sa ating lighties at saka sa crosswind nakarekta. Kahit hindi nakasusi, bumubusina. Ito. Ayan, okay na. May busina na. So ngayon, ito, kakabit naman natin to dito. Pero unahin muna natin tong cover nya. Maiwan. Yan. Cover pang dito. Yan. Yun lang problema dito. Kita yung butas, may kawang. So okay lang, wala tayong magagawa. Talagang lahat ay ganun din daw talaga yung kanila. So ayan, tapos yung top. Ito nakalagay top. Ito natin ilalagay. Tanggalin ko muna to. Tapos ito ilalagay natin. Tapos natin tutornilyohan. So hindi pala ito yung tornilyo niya mga ka-auto. Itong isa kasi mas mahaba. Pagka nilagay na itong cover, bitin. Buti nakita ko pa yung isa. So ito, susuksok lang natin to doon sa butas na yon. Yan. Suksok lang natin doon. Tapos tutulak natin para pumasok to dito. Yan. Pihitin na lang natin kung paano natin siya gusto nakatayo. Gaya niya medyo tagilid. Pihitin lang natin. Yan. Tuwid yung momo. Yan. So ngayon, nalagyan naman natin itong kanyang cover. Yan dyan. So tatanggalin ko muna din yung isa para mapagpatong natin. Tapos nalagyan natin ng mga tornilyo. Higpitan natin, yun lang. Naipatong na natin mga ka-auto. Lagyan na natin tornilyo. So lalagay lang natin yung mga kulang pa. Kaya nyan. 4 na tornilyo. Ayan. Tapos hihigpitan lang natin. Nakakabit na. Ayan. So maganda yung itsura niya ngayon. So testing natin. Road test natin. Katapos natin kabit kung maganit di siya. So ito, higpitan ko lang itong mga tornilyong to. Lagyan natin. So ayan mga ka-auto, nakabit na natin. So ganun lang magpalit ng aftermarket na steering wheel dito sa ating sasakyan. Mitsubishi Lancer, Pisa pa or kahit sa anong uri naman ng mga sasakyan, halos pare-pares lang yan. So ayan, maganda yung itsura niya ngayon. Maangas tingnan. So ngayon, niro-road test ko lang. Kung hindi siya mabigat. Pero mas maganda to, mas malambot. Tsaka maporman tingnan. So yun lang. Kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto, mga DIY. Ayan. Salamat. So ayan mga ka-auto, update ko lang kayo dito sa ating kinabit na steering wheel. So okay naman siya, na road test na natin. Ayan, gamit natin ngayon. So okay naman siya. Hindi naman siya mabigat maniobra. Mas mabigat pa yung sa light ace natin kasi manual yun. So kahit lumiit yung ating steering wheel, ayan, nandiit lang oh. Kahit lumiit, hindi naman siya mabigat kasi naka power steering naman tayo. So okay naman to. Yun, ayos. Maganda na, maporma pa. Ayos naman gamitin. So ang problema lang dito, medyo nauga ito. Ewan ko kung bakit. Ayan. Parang medyo malambot siya, unlike dun sa stock, matigas. Okay, comment naman dun sa baba kung ganito rin yun sa inyo. Yun, salamat.